Noong 400s, nagsimula ang panahon ng paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bunga ito ng maraming pagbabagong pangkabuhayan, pampolitika, panlipunan, at panghierografiya. Nahikayat ang mga Europeo na makipagsapalaran at tumuklas ng mga bagong lupain sa tulong ng mapa, instrumentong panglayag, paggawa ng mga malalaking barko. Ang Portugal at Spain ang nangunguna sa pag-alugad at pagsakop ng iba't ibang bansa. Si Ferdinand Magellan, isang manlalayag na Portuguese na naglilingkod sa hari ng Spain, ay naniniwala na mararating niya ang silangan sa pamamagitan ng paglakbay sa direksyong pakanluran. Noong 1521, natuklasan niya ang isang pangkat ng mga pulo, ang Pilipinas, na naging kolonya ng Spain mula 1565 hanggang 1898. Layunin ng Spain sa pananakop sa ilalim ng pamahala ni Haring Carlos V, nagsimula ang pananakop ng Spain sa Pilipinas. Isinagawa ni Magellan ang unang expedition, bagamat hindi nagtagal si Ferdinand Magellan sa Pilipinas dahil tinalo siya at napatay ni Lapu-Lapu. Hindi ito ang dahilan para hindi ituloy ng Spain ang pagnanasang sakupin ang Pilipinas. Ang Gamborza ay ang tatlong paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Apolinario Burgos at Jacinto Zamora. Sila ang tatlong pari na binitay sa pamamagitan ng garrote na wala man lang abogado noong Pebrero 17, 1872 ng mga Kastila sa mga paratang ng pagpapatalsik ng pamahalaan na nagdulot ng pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Nag-iwan ang kanilang pagbitay na mapait na damdamin sa maraming mga Pilipino, lalo na kay Dr. Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Inihandog ni Dr. Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo para magsimulang alaala sa tatlong pare na sina Mariano Gomez, Jose Apolonio Burgos at Jacinto Zamora. Ang katipunan ay tinatag ni Bonifacio Ladislao, Diwa di Dato Arellano, nang mismong gabing kumalat ang balita ng pagkakadakip at pagpapatapon kay Rizal. Nagpatawag si Bonifacio ng pulong sa lahat ng pinuno ng kilusan sa iba't ibang panig ng bansa. Nagkita-kita si Juan A. Ramos, anak ni Melchora Aquino, na tinuguri ang ina ng katipunan sa Pugadlawin, Balintawak, noong Agosto 23, 1896. Tinanong ni Bonifacio ang mga katipunero ng nakadalo na tinatayang 500 katao kung nakahanda silang lumaban hanggang kamatayan. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang bayaw na si Teodoro Plata, lahat ng naroon sa pulong ay sumang-ayon na lalaban hanggang kamatayan. Dahil dito, hiniling ni Bonifacio na ilabas ang kanilang sidula at punitin bilang tanda ng determinasyon na mag-aalsa laban sa pamahala ng Espanyol at sila nagsigawan ng mabuhay ang Pilipinas. Noong June 7, 1892, inaresto si Dr. Rizal dahil may natagpuan ng mga babasahing serbisibo sa kanyang kagamitan. Ikinulong siya sa Fort Santiago at makalipas ng isang linggo, noong June 15, 1892, ipinabaril siya ng mga Espanyol sa Bagumbayan o kilalang Luneta de Rizal Park ngayon, noong December 30, 1896. Ang watawat ng Pilipinas ay disenyo ni General Emilio Aguinaldo nang siya ay pinatapon sa Hong Kong noong 1897. Ito ay tinahi ni Doña Marcela Marino de Agoncillo sa tulong ng kanyang anak na si Lorenza at si Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Dr. Jose Rizal.
Noong June 12, 1898, ang pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas ay isinagawa ng mga Pilipinong revolusyonaryo na sa ilalim ni General Aguinaldo, kung saan prinoklama nila ang soberanya at ang kalayaan ng bansa mula sa pamahala ng Spain. Ang labanan sa Pasong Tirada ay isa sa mga laban ng mga Pilipino at Amerikano, kung saan ang namumuno sa mga Pilipino ay si General Gregorio del Pilar. Ang labanan ng Pilipino at Amerikano ay kumalat sa iba't ibang pook ng Manila noong February 5, 1899. Binumba ng mga Amerikano ang mga Pilipino sa Juan del Monte, nasakop ng mga sumunod na araw ang Marikina, Guadalupe at Caloocan. Namuno si General Luna sa pagsalakay sa mga Amerikano na naninirahan sa Tondo at Binondo, subalit malakas ang pwersa ng mga Amerikano kaya't napilitan siyang umurong sa pulo. Lumaganap ang labanan sa Timog Luzon at sa rehiyon ng Bicol. Pinamamahalaan ni General Marcos Miller ang kampanya sa Bicol at Sorsogon. Sa Albay, lumaban ang mga Pilipino sa pamumuno nila Vito Bellarmino at Jose Pawa, ngunit sila ay napasuko ng sumunod na taon. Ang pamahalaang Commonwealth ang mga suliranin ng bansa ay binigyan lunas ni Pangulong Quezon sa pamamagitan ng pagtatag ng mga kagawarang tutugon sa pangailangan ng sambayanan. Ang kagawarang sa interior, pananalapi, katarungan, pangangalakal at pagsasaka. Noong September 1, 1939, sumiklab ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Noong December 7, 1941, araw ng linggo, binumba ang Pearl Harbor ng mga pulis. Ito ang pinakamalaking basing pandagat ng Amerika sa Hawaii. Pagkaraan ng 4 na oras mula sa pagbomba ng Pearl Harbor, binumba ng mga Hapones ang lungsod ng Davao, sumunod ang Clark Field, Baguio Apari, Nichols Air Base at Sangley Point sa Cavite. February 23, 1986, libo-libong taong nagkapit-bisig sa palibot ng Kampo Aguinaldo at Crime upang ipadama ang kanilang pakikiisa sa panawagan ni Cardinal Sin, Enrile Ramos Aquino at iba pa. Ang mga madre, pare, mga kalakihan, walang armas at mga kababaihang kasama ang kanilang anak ay nagsama-sama sa EDSA. Hinarang ang mga tangking pinadala ni Marcos, umupo sa harap ng mga tangke at nagbigay ng mga pagkain at bulaklak sa mga sundalo na di alintana ang panganib na mangyayari.